Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. For our second reading of the day, gusto ko pong makita kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day. So ano po kaya ang makikita natin sa reading na ito? Okay, ang tao pong ito ngayon ay may ginagawa, no? Siya po ay punong abala sa isang parang paghahanda, no? Maybe meron po siyang pinaghahandaan na okasyon, or may pinaghahandaan po itong tao yung project, no? Or meron po siyang gustong gawin sa buhay niya, hobby or ano man po, no? Dinadivert niya po yung attention niya dito, pero sa totoo lang po hindi po buo yung loob niya, no? Para po siyang mababaliw kakaisip, no? As a matter of fact, etong tao pong ito ay hindi niya po alam kung ano po ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Para po siyang mababaliw kahit po anong gawin niyang pagda-divert, no? Hindi pa rin po nawawala sa isip niya yung mga nangyari sa inyo. Kahit po ito ay mambabae ng ilang kasangkatutak na babae, makipag-usap kahit kanino, hindi pa rin po ito, sinasabi ko sa inyo, hindi pa rin po ito makakalimot sa inyo, no? There is coldness, no? Meron po ako nararamdamang coldness dito, no? Kahit sino po ang kasama nito, maging karelasyon nito, I tell you po, no? I will tell you, ibang-iba po ang mangyayari, no? Hindi po sila tatagal, talagang magiging cold, magkakalabasan lang po ito ng ugali, and talagang mag-aaway lang din po sila, no? Distracted po itong tao na to, lack of resources, talagang hirap na hirap po ang taong ito sa ngayon, no? Lahat po ng gusto niyang gawin, lahat po ng ginagawa niya, maybe sa work, no? Hindi ka pa rin po nawawala, at the back of his mind or her mind, nandoon ka lang po, no? Hindi ka po nawawala, and totally po talagang nahihirapan po ang person na ito. Why? Kasi po sa totoo lang po, hindi niya po alam kung paano niya po haharapin, no? Hindi niya po alam paano haharapin yung bawat bukas na hindi na po ikaw yung kasama niya, may iba siyang kasama. Sa totoo lang, nakakaramdam po siya ng matinding boredom, no? Kaya lang po kasi sa totoo lang, hindi po talaga siya makagawa ng any paraan. Sinasabi ko sa iyo, bakit? Kasi po kaya hindi po siya makagawa ng paraan or makalapit sa iyo kasi ayaw niya pong mapahamak ang sitwasyon niyo lalo sa ngayon, ano? Isa pa po sa nakikita ko, ang pakiramdam niya po ay lalo daw po kayong gugulo pag lumapit siya sa ngayon sa'yo, kasi marami raw pong maaapakang tao, no? Medyo nahihirapan po ito, at pakiramdam niya po marami pong taong lalong mahihirapan, maapakan kayo or makikialam at manggugulo sa inyo. As a matter of fact, etong taong to ay bisit na bisit po ngayon, at hindi niya rin po alam kung paano po siya aalis sa ganitong klaseng sitwasyon. Emotional immature pa rin po kasi ang person nyo, no? Hindi niya po alam paano niya po parang lalagpasan yung ganitong phase sa kanya, no? Parang ang pakiramdam niya po sa totoo lang ay nahihirapan siya, nai-insecure siya, at nadi-disappoint po siya sa takbo ng buhay niya sa ngayon, no? At sa nakikita ko po dito, talaga pong binabalasa ko po yung no? At sa nakikita ko po dito, talagang hirap na hirap po siya ngayon, dahil kahit po anong gawin niya talaga, pumapasok ka po sa isipan nito. Kahit palabasin niya pong galit ka sa kanya, kahit palabasin niya po na hindi ka na niya kailangan, pero sa totoo lang po, there will come a time na siya po mismo ang hahabol sa iyo, no? Pag ito pong taong to, sa totoo lang, naramdaman niya po na wala ka ng masyadong gana sa kanya, magpapanik din naman po ito, no? Ngayon po kasi confident pa po ito, sa totoo lang, na hindi ka po mawawala sa kanya, no? Na mahal niyo pa rin ang isa't isa, pero hindi po kasi kumbaga marami po siyang takot, no? Fear, sadness,
And loneliness, marami po siyang loneliness talagang nararamdaman sa buhay, at fear, takot, no, halo-halo, pagkapahiya, takot, ang dami niya pong iniiwasan at hindi niya po alam kung paano niya po ito malalagpasan lahat. Sa totoo lang po, mahirap po, no, pero sa totoo lang hindi niya po alam kung ano ang gagawin niya. Simula po nang wala kayo, o loss, separation, or medyo may problema, hiwalay, hindi na nag-uusap, na-ghosting, etc. Hindi niya po alam kung paano niya po ito tatakbuhin yung buhay niya, no? Patatakbuhin ulit ng maayos na parang baliwala lang sa kanya. Hindi niya po alam kung papaano ang mga susunod niyang hakbang. So ngayon po parang sige, nag-chill lang po siya, pero hindi po siya totoong chill, no? Yan po yung pinapalabas niya, pero deep inside po magulo po ang utak ng person nyo, no? Ayan, no? There's anxiety, trauma, and hopelessness. Paggabi po, lalo po yan, ano? Diyan niya po nararamdaman yung matinding takot, no? Yung matinding anxiety, yung matinding trauma. Naisip niya po yung mga taong nangialam sa inyo, no? Okay, sige, sabihin natin nagkamali siya. Pero nung una po kasi parang gusto niya pang i-save, no? Pero ang pakiramdam niya po, ang dami daw nangialam sa inyo at hindi na daw po niya alam kung ano yung mangyayari, no? Okay, wait lang, kukuha po tayo ng baraha. Parang gusto niya muna pong magpahinga, gusto muna po niyang kahit papano, gusto niya muna pong lumayo for the meantime. Gusto niya pong mag-contemplate ng kanyang sarili. At kasi sa ngayon po, lahat po ng gawin niya is failure. Lahat daw po ng gawin niya sa mga oras na to, parang wala daw po siyang ginawang tama na, no? Parang wala raw po siyang ginawa na pakiramdam niya po ay talagang magiging maayos, no? Parang lahat ng gawin niya raw ngayon is a failure, no? Yan po ang pakiramdam ng person mo, no? Mga efforts niya o gagawin niya, kaya medyo may fear po talaga ito na gumawa o mag-aksyon. And also there is sadness and loneliness, very very deep sadness and loneliness po ang nakikita ko po sa tao na ito. Ayan, nasira po yung relationship nyo, shattered dreams. Marami pa po sana kayong plano, no? Kaso hindi na po natuloy. Marami po sana kayong plano na sana ay matutupad nyo pa, no? Pero sa dami po nang nangyari, parang unti-unti na raw po niyang nilelet go. Parang gusto na lang po niyang isipin na unti-unti niya na lang po ile-let go daw ba? Hindi na daw ba niya pag-aaksayahan ng panahon, isipin itong mga bagay na to? Kasi sa totoo lang po, talagang pagod na daw po siya. At hindi na po niya alam kung ano po ang mga susunod na kaganapan sa buhay niya, no? Sa totoo lang po, hindi ko po alam kung ano ang mangyayari sa kanya kasi naging makasarili po siya, no? Hindi naman sa makasarili, parang inuna niya lang din po talaga yung mga bagay na kailangan niya sa ngayon. And to tell you honestly, hindi niya po alam kung ano ang gagawin niya po talaga sa mga oras na to, no? Nababurn out and overstress po siya sa buhay. Hindi niya po alam kung saan at paano po siya magsisimula, knowing na pagod din po ang puso niya ngayon, no? Parang somehow he's trying to also to protect you. Sa nakikita ko po may pagpoprotekta, hindi ko alam, dahil parang pwede kang iskandalohin talaga ng babae, no? Sa totoo lang po, siya po ay busit na din po talaga, no? Ayan, no? May failure po talaga, no? May failure po akong nakikita dito, and somehow pagod na po ang taong ito. Hindi po niya alam hanggang kailan niya po kakayanin ang bawat pagsubok sa buhay niya, pero somehow ang pakiramdam niya po
hindi na po niya tatagalan yung ganitong sitwasyon. Ang pakiramdam niya po talaga is somehow siya po ay kailangan umaksyon, pero hindi niya po alam kung papaano umaksyon sa mga oras na to dahil wala po siyang kalakas-lakas ng loob. Ayan o. Pinapanindigan na lang niya po yung mga bagay-bagay sa ngayon, sa nangyayari sa ngayon. Pinapanindigan na lang po niya yung mga maling desisyon niya sa buhay. Yan na lang po ang hindi niya na po masasabi kung hanggang kailan daw talaga, no? Pagod na pagod po ang taong ito, and so far sa nakikita ko po, hindi na po niya alam ang gagawin niya. Gusto niya pong magpahinga, moving on, leaving everything behind. Gusto niya po na maging happy, pero hindi niya po makuhang maging happy. Hindi niya po makuhang maging peace at peace sa mga oras na to. Hindi niya po makuhang maging at peace, no? Teka po, tumutunog yung kotse sa tabi ko. Okay. So sa nakikita ko po ngayon ay matindi po yung dagok ng buhay nitong taong ito, and as a matter of fact, hindi niya po alam kung paano ang gagawin niya sa mga oras na ito. As a matter of fact, itong taong ito po ay nakakaramdam ng matinding longingness sa iyo, and he or she misses you a lot. He wants to have peace of mind, pero hindi niya po talaga makuhang magkaroon ng peace of mind. Bakit? Kasi sa totoo lang po, gusto niya po na maging maayos sana yung susunod na mga araw sa buhay niya, pero hindi po kakayanin, no? Hindi po talaga kakayanin, lalo po siyang mahihirapan sa mga oras na ito. Disconnected po siya, or maybe disconnected kayo, or maybe lack of communication, or nag-ghosting kayo, or wala kayong communication sa ngayon. Pero one thing is for sure, hindi ka po talaga nawawala sa isipan niya. Bakit lagi po, no, ng message ko ngayon is all about thinking of you? Siguro lahat po kayo, kinu-question nyo po yan kung naiisip pa kayo ng person nyo. Ilang beses na po kayong sinagot na talagang naiisip po kayo ng person nyo. Okay, so that's it for your second reading of the day. No? Sana po ay nakaresonate po kayo sa magulong buhay niya, magulong isipan niya. Pero kahit ano po ang gulo, isa lang po ang malinaw sa nakita ko, na ikaw po ay nasa isip pa rin po niya at hindi ka po nawawala sa isip niya. That's it for your second reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo. And if you do, can you give me a like and comment down below para naman po makita ko o mabasa ko kung ano naman po ang masasabi nyo sa ating reading of the day, the second reading of the day, at ano ang emotions nyo behind it, no? Sa lahat po sa inyo na gusto mag-book ng private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makakontakt. That's my only official and legit FB account. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, no, isa pa po sa ipapakiusap ko po sana sa inyo is no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel, at sana naman po ay maidagdag natin yan, pagka hindi nyo in-skip, ay sana po madagdag natin yan. Sana lalapit po natin sa home for the aged natin, for the street, elderly na nasa street lang po. Yan, okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And, ano pa po ba ang ating sasabihin? Isa pa po ay, for those of you po who wants to give me a super thanks, I would really love and appreciate that from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ang lagi ko pong bilin sa inyo na hindi mawawala is that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of readings sa aking loyalista at ever solid po na Lady Elena family. I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayo at maraming
Maraming salamat po. God bless you all. I love you all. Bye! Pagaya ni Papa Jesus. Ano sa'yo? Ito pa no. Go ahead. Pera. Wala na, that's it? Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigaya ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Jesus yan. Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Yan ang isip niya. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain mo kunin. Bakit? Lagay mo lang po dito. Pati po. Taga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Ganda tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ito po. Salamat po. Sige siya po kayo sa Ampaw. Thank you po. Andes po, nanay. Apo. Pangalaman po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. Salamat. Andes po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Kain ka ba nandyan? Po, hindi po. Dito po, nanatimbahan po. Ah! Sa Music Ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po. Sige po, labay po. God bless po. Ingat Papa Jesus.
tinapay. Yo, bigay po ni Papa Jesus. Ramon pa. Yun. Yun. Tay, para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Papa Jesus, amen. Tay, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa iyo ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Tayo sa pagkain ato ko ah. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan? O, nagkait. Kuya, size yan. Nasa niya iba? Kalagala. Ay, talaga? Salamat po. Kalagala ko. E, paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Tayo tambay ko. Ah, lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Ito, Oy, ang daming aso ni kuya. size. May nagbibigay sa inyong pagkain. Nangangalakal ako. Ah, okay po. Tapos, Hayaan mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Oo, dito ako lang tutulog. Ah, okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Oh, isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Eh, ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Ah, sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Matandaan mo na ako. Ito. Hapon po. Ah, si tatay. Ah, si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Nay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. ate. Ito po po. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po kayo? Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Ah, sige. Ingat po. God bless. Tay, Tinatawag niya eh. bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, tay. sipag niyo naman po. Kanina po kasi, taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda niyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi niyo sino po. binubusinahan niya eh. Ah, sige Thank po, you na bye-bye po. Thank you po, salamat po, bye-bye. Brother. Basta. Pabigay ni Papa Jesus. Sa'yo. Ang kaya mo yan. Ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Ah, okay. Sige, bye-bye. Hello po. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Hindi po, bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po.
ate. Ate, Ano lang, baka maano siya. Ito po, oh, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, oh, pera po. God bless po. Okay, taga saan ka po? Sige, ingat ka po, ah. Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Tay, Hirap na hirap. bibigay po ako ng goso. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito sa kabila. Hindi mo siya lies pa yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh, Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ay, ito po, ano yung pangdagdag po. Dagdag po. Bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po. Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano ko. Ano? Dapat may tatawagin lahat. Ano kami yan? Narinig ko lang. Siyempre, ang bigat niyan. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Sige po, ma'am. Ay, yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Thank you po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, Jen. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin. Nalilito, naguguluhan, nagtatanong sa sarili, ano nga ba ang gagawin ko? Nang biglang nag-browse ako sa YouTube at biglang lumabas ang channel mo, ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop na angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko. Hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko. Noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na